Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na balita tungkol kay Ripple at ang kanilang biglaang pag-transfer ng 200 million XRP. Oo, tama po ang narinig ninyo. 200 milyong XRP ang inilipat ni Ripple papunta sa isang hindi kilalang address. Kasabay po nito, ang presyo ni XRP ay nananatili sa support level na $2. Kaya marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang nangyayari at ano po ang epekto nito sa mga kagaya nating Pinoy crypto traders at investors. Kaya yan, pag-uusapan din natin ang koneksyon nito sa kanilang ongoing na kaso laban sa SEC, ang matagumpay na launching ng XRP ETF sa Amerika at kung totoo bang may posibilidad na umabot sa $19 hanggang $45 ang presyo ni XRP, gaya po ng sinabi ng ilang eksperto. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po inilipat ng Ripple ang kanilang 200 million XRP. Ayan, ayon po sa report ng Whale Alert, isang kilalang on-chain transaction tracker, inilipat po ng Ripple ang kanilang 200 million XRP papunta sa isang unknown wallet. Ang halaga po ng transaction na ito ay tinatayang nasa mahigit 400 million US dollars. Ang wallet kung saan nanggaling po ang XRP ay may identifier na nagsisimula sa RBG2F at ang pinadalhan naman ay nagsisimula sa RP4X2. Ayan, dahil dito ay marami po ang nagsimulang magtanong kung bakit inilipat ito ng Ripple at para saan. May mga nagsasabing ito ay bahagi ng kanilang internal wallet management. Ibig sabihin ay baka nililipat lang nila ito sa iba po nilang wallet para sa accounting purposes. Meron ding nagsasabi na baka ito ay bahagi ng over-the-counter or OTC trade. Karaniwan itong ginagawa sa mga malalaking transaction para hindi po maapektuhan ang market price. Ngunit ang mas malalim na hinala ng ilan ay ito ay isang preparation para sa isang mas malaking galaw or strategic move ng kumpanya, lalo na't may mga developments na nagaganap sa kaso ng Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Ngayon ay ano naman po ang update sa kaso ng Ripple at saka SEC. Kamakailan po ay nagsubmit ang Ripple at SEC ng joint legal filing sa US Court of Appeals kung saan ay hinihiling nilang pansamantalang ihinto muna ang proceedings ng kanilang kaso. Ang tawag po dito ay motion to keep the appeal in abeyance o sa simpleng salita, isang request na ipagpaliban muna ang mga legal na proseso. Ibig pong sabihin nito ay maaring malapit na silang magkaroon ng settlement o kasunduan. Kung totoo ito, magbibigay po ito ng malaking kaluwagan kay Ripple upang makafocus sa kanilang mga business strategies nang walang balakid mula sa legal na issue. At tandaan natin na ang kaso po ng Ripple at SEC ang isa sa pinaka-importanting legal battle sa buong crypto, sa buong mundo ng crypto. Kapag naayos ito ng maayos, maaring lumakas pa ang loob ng mga institutional investors na pumasok dito kay XRP. Ngayon, paano naman po nakaapekto ang XRP ETF sa presyo ni XRP? Ayan. Isa pang malaking balita ay ang successful launch ng XRP ETF sa US ngayong linggo. Ang ETF o Exchange Traded Fund ay isa po itong financial instrument na nagbibigay daan sa mga traditional investors na makapag-invest sa crypto tulad po ng XRP nang hindi kailangang bumili mismo ng coin. Ang pagkakaroon po ng XRP ETF ay isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling matatag ang presyo ng XRP sa $2 kahit na may volatility o mabilis na paggalaw sa market. Sa katunayan ay tumaas pa ito ng 1% sa loob ng 24 oras at naitala ang presyo sa pagitan po ng $1.93 hanggang sa $2.03.
Bukod pa dito ay tumaas din ang bilang ng mga active wallets na may hawak na XRP. Ibig sabihin ay mas marami pong investors ngayon ang interesado o muling tumitingin sa potensyal ni XRP. Ngayon ay totoo ba na maaring umabot sa $19 o $45 ang presyo ni XRP? Ayon po sa isang kilalang crypto analyst na si Egra Crypto, possible daw na umabot sa XRP sa $19 o $45 kung uulitin nito ang historical price patterns na nangyari po noong taong 2017 at saka 2021 na bull run. Ang kanyang analysis po ay nakabase sa technical indicators at comparison ng XRP BTC chart. Kung titignan po natin ang datos noong taong 2017 at saka 2021, nagkaroon po talaga ng massive price rally sa XRP. Kaya hindi imposible na mangyari po ulit ito lalo na kung magtutuloy-tuloy ang bullish sentiment sa buong crypto market. Kung tumaas pa ang presyo ni Bitcoin at nagkaroon ng bagong all-time high, malaki rin ang posibilidad na madala nito pataas ang presyo ni XRP. Ngunit, tandaan natin na hindi po ito garantisado. Ang crypto market ay sobrang volatile at maraming factors ang pwede pong makaapekto sa presyo ng regulations. Yan, institutional adoptions at saka developments sa technology. Kaya yan po ang posibleng makaapekto sa presyo ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni XRP. Ayan, para sa atin na mga nag-i-invest or nagtitrade dito kay XRP ay napakahalaga ng mga balitang ito. Una sa lahat, ang paggalaw po ng 200 million XRP ay isang paalala na ang market ay laging gumagalaw at dapat laging may awareness ang mga investors. Yan, tayong mga investors. Hindi ibig sabihin na dapat agad magpanik tayo, pero ito ay isang oportunidad para obserbahan natin ang mga susunod na galaw ng market. Pangalawa, ang update po sa kaso ng Ripple at SEC ay nagbibigay pag-asa na malapit na itong matapos. Kapag tuluyan na pong natapos ito, pabor kay Ripple, maaaring umakyat po ang presyo ni XRP at mas marami pang investors ang papasok dito. At pangatlo, ang pag-launch po ng XRP ETF ay isang malaking hakbang patungo sa mas malawak na adoption. Sa pagpasok ng mga traditional investors kay XRP, mas lumalawak po ang demand at tumitibay ang suporta ng presyo. Bilang panghuli, ay ang masasabi ko po rito ay ang lahat ng developments na ito ay nagbibigay ng malinaw na sinyales na patuloy na lumalakas ang ecosystem ni XRP. Habang may mga uncertainty pa rin sa short term, nakikita ko na sa long term ay may malaking potensyal si XRP. Lalo na kung maayos ang kanilang legal na laban at kung patuloy ang interest mula sa malalaking institution. Pero gaya ng lagi kong paalala, sa mundo ng crypto, hindi po sapat ang hype at saka predictions. Ang pinaka-importanting gawin natin ay ang mag-research, maglaan po tayo ng oras sa pag-aaral ng project at wag po tayong basta-basta sumabay sa hype. Dapat din nating tandaan na hindi tayo dapat mag-invest ng higit sa kaya nating mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.